Gandang gabi, magandang buhay, at kung man nasan ka man ngayon. Spiritual gathering. Ako si Renz is way of giving back to the sobrang dami mong and of course, welcome kung man padaan sa feed, comment section, or baka talaga maan sa feed. Welcome na welcome. Would also like to invite you here sa Zoom. Gusto mo. So, napakaganda ng ating topic ngayon. Love is blind. Narinig nyo na yan, di ba? Pero totoo nga ba? Kung totoo yan, bakit kapag may utang sa'yo, bigla kang nagkaka 2020 V? Pero, real talk, no? Ang tunay na pagmamahal ay hindi daw bula. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us and we ought to lay for our brothers and ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang tunay na pag-ibig hindi basta things. Kita, nararamdaman sa lahat nagawa. So, type mo breakthrough. Okay, bago tayo dumiretso sa mensahe ngayong gabi, let's take a moment to be grateful. At tayo may pinagdadaanan, pero isa sure ako. May ginawa si Lord ngayong linggo. Isang bagay na pinagpapasalamat. Unmute sa live. Comment mo yan. Kasi baka may bonus na blessing si Lord sa mga na joke lang. So ako, I'm really grateful for this week. We went to Clark, Pampanga. Kaka-blessed. Pero napakaganda. Actually, Clark nung Wednesday. Awards and partners from local and international. Pwede namang kumita na lang sila ng extra in tight, no? Yes, and great. Doon sa mentors namin, no? Sabi, ang puso, pwede naman sabi, Lord, buhay at buong era. And ako, I'm really grateful as well. Doon naman sa time. Privilege date. Makasama. Bless lang. Nakuha. Gusto ko lang i-share sa inyo. Baka may usually, kapag nandito kasi kami, pwede namang negosyo na lang. But sobrang blessed. God-given men, God-fearing men, they make this business as their So, bilang ministry na ito, na bukod sa pinapakilala yung negosyo, lalapit ka din kay Lord. No? And sobrang nakaka-bless part. So usually, kapag negosyante ka, parang opposite eh. Parang ayaw mong ikapit si Lord. Kasi baka may ganun eh. Diba? Na parang, ay pag lumapit kay lalong mawawala ng time yan sa mas makikil siyang calling. But then again, galing lang. Simple lang naman daw yun eh. Kapag merong isang bagay or isang let's say na lang opportunity
o yung environment na yon, pinapalayo ka kay Lord as a believer, umalis ka doon. Kabagay doon. Kasi nalalayo ka kay Lord eh. Diba? Kumbaga iniubas ka niya. Na mas makapag-focus ka kay Lord, parang nakukuha niya yung time mo, nasa sacrifice na yung time mo sa church or what. Pero it goes the same thing. Na kung ito yung bagay, dito mo mas, or ito yung nagbalik sa'yo, diba? Maaaring ka kasi, dati na ito yung nagbalik sa'yo, then maaaring pinlace ka talaga ni Lord dito. Pinlace ka talaga ni Lord dito para pagyamanin mo din at syempre to do His will and at the same time pagyamanin ko. So ang galing wisdom na yun. Tama na hindi mo naman kailangan tanggalin yung mga bagay na nandito na kasi in the first the Lord din nagbigay sa'yo. Grabe, gusto ko pang laliman to pero ayun muna for now. Sobrang ganda lang kaya na-ish. Kasi sobrang kasi ako din na rin sa mga parang naging negosyong to. Bukod sa Sunday, ginagawa natin sa partners, no? Mentoring them in business, not just in business, spiritually. I'm also grateful as well. Pinagpapasalamat. Ganun talaga. Kaka-bless, no? Instead na mag-focus ka sa mga bagay, kasi ganito, kasi ganito. Madami pa tayo. Okay? Siguro, to cut it for now, ako I'm blessed na lang kasi kanina, family bonding. Nakaka-bless lang. Pigil na pigil. This time, sarap lang. Mas nabibig. Masyadong sa oras, gipit kayo sa pera, gipit kayo kung saan-saan. Diba? Pero this time, sobrang thank God for the gift of God for the gift of second families. Kakapagsama-sama tayo at maaaring ikaw ay nanonood din, replay. Alright. So, yung mga nagko-comment dyan, grabe, comment ka lang. We would love to read and celebrate. Okay. So, sobrang daming breakthrough. Kasi dyan yung makikita pag grateful ka. Ngayon, excited na akong marinig ang mensahe ng Panginoon. Sana ba kayo? Kung ready ka na, type mo dyan, hungry for the word. This point, let's welcome Pastor Ralph. And grabe yan, Starlink. Good evening. Ang internet natin hindi lang sa satellite ni Elon Musk. Nasa star ata ito eh. Satellite? Sa satellite, no? Sabi ko nga ang joke ko eh, baka sa star galing yung internet natin. Anyway, joke lang po yan. Praise God sa blessing na ito na ipinagkaloob sa atin using a person. Talagang ang puso ay para sa ministry din. And sabi ko nga, dahil meron ng ganito sa bahay, please, wag mahiya. Approach nyo ako, si Lawrence, and other mainstay dito sa spiritual gathering na kung nahihiya kayong magdiretso sa akin, pwede namang approach nyo si Lawrence. Pwede po ako mag-coaching sa inyo. I'm not a professional counselor, pero ang tawag sa amin bilang pastor is life coach. Pero yung life coaching na yan, nandun na rin yung counseling doon. And proven naman, by the grace of God, proven naman na nakatulong po ito sa maraming tao, no, na nag-struggle psychologically, emotionally, and whatever problems they have. So I invite you, no? Pwede. You can set any time, lalo na weekdays, Monday to Friday. Please tell me when to meet you, kahit isang oras lang, and I will be very happy to serve you and to guide you in your spiritual walk or in your psychological,
setback kung meron man, I can help you out. Okay? So, libre po. Again, libre po yan. And it's a privilege to serve you through life coaching. Tawag ko doon, pit stop, yung one-to-one session ko. Now, marami din akong papasalamatan sa Panginoon. Pero, yun na muna. Okay? Let's go na sa ating topic. No? Praise God! Natapos ko na naman ng isang buwang series. Salamat sa Panginoon sa wisdom, no, na binibigay sa akin. And praise God. Next month, I'm praying for another new series na magagamit natin sa buhay, magbabago sa atin through the work of God, through the scriptures, and through this spiritual gathering. No? So, natutuwa ako nung sinabi nila J. Mark and Ma'am Shi na i-review nila. And I hope kayo rin i-review nyo. Lalo na kung di nyo pa na simulan sa umpisa, please. Wag tayo parang nagda-diet tayo, no? Wag continue to be fed in the Word of God, no? Wag yung mga junk foods. Wag tipirin ang Word of God, and wag tayo masyado sa junk foods, no? Napapansin nyo kung puro junk foods yung ini-scroll nyo. Puro Netflix. Puro TikTok. Napapansin nyo, napapagod kayo, nababad trip kayo, parang hindi kayo mapakali, restless kayo. Puro But with the Word of God, hiwalayan. Or kung ano-ano. Or documentary na mga crime na mga stories, no? Sometimes at the end of your watching na-depress ka rin o natakot ka rin. But anyway, we can learn from movies, but again, wag tipirin ang Word of God because ito yung pinaka-soul feeding ng soul natin. Okay? So let's pray. Panginoon, be with us, guide us, at sa mga sumusubaybay sa FB Live, Lord, I invite them, sana pumunta dito sa Zoom para mas maganda yung tanungan, Q&A namin. So Lord, guide us, bless us tonight, and make us a blessing to many. In Jesus' name, Amen. Okay. Gusto ko palagi pag si Lawrence nagsasabi na, correct me if I'm wrong, Pastor. Don't worry, Lawrence. Ako din naman. I always say to people around me, correct me if I'm wrong. Baka meron ding hindi ako nakita o hindi ko nasabi or kulang yung sinabi ko. Yes, then it's really nice that we learn from one another. Katulad kahapon, meron ako hindi nabasa na verse and buti na lang yung tita ko nabasa niya. So sabi ko, thank you so much, tita. Hindi nasagip ng basa ko yung binasa mo. Buti na lang you completed the thought, you completed the theology na sinabi ko dahil nakita mo yon at ako hindi ko nakita yon. So, hindi po pwedeng wala tayong learning sa iba. We need each other. And sometimes, sometimes we have to listen to others because they see something na hindi natin nakita. And so, we learn more when we are that humble enough to say, kulang yung alam ko, hindi ko naintindihan yon. Thank you so much, nadagdagan yung knowledge ko. So tonight, we always hear this, Love is Blind. Meron pang ang kanta to. Isa sample dapat ni Lawrence, pero wag na lang. No? If love is blind, I'll find my way in you. Ang ganda ng love song na to, nung 90s ito. If love is blind, di ba? Hindi mo na inabutan. Ako nga, ni-research ko lang para... Anyway, but in the context of God's love and our love to God, I think love is not blind. I am so confident to tell you, love is not blind. I'll give you an example. Sa mag-asawa, meron ka talaga nakita sa partner mo na na-in-love ka. Meron talaga. It could be an inner character. It could be an attitude. It could be something you love in her na pwedeng sa panlabas, pwedeng both panlabas at panloob. Na-in-love ka dahil sa may nakita ka. Okay? Pero meron din naman kaisipan, Pastor, paano yung mga bulag? Okay, let's give that example.
Meron ding bulag na, kunwari, yung mga nagmamasahe, di ba? Minsan magkakasama yan sila, puro yan sila bulag. Yung iba hindi totally blind, yung iba totally blind. Pero yung bulag, pag nag-in love, alam nyo ba, may nakita rin siya sa partner niya. Kahit bulag siya, meron siyang nakita na sa lahat ng bulag na kausap niya, ito yung komportable siya. Kaya nag-asawa sila. Gets niya? Kahit bulag siya, may nakita siya na gusto niya sa kausap niyang kapwa niyang bulag. See, love is not blind. We may have physical blindness, but love is not blind. Ganon din sa Panginoon. Merong pinakita si Lord sa iyo at nakita mo na si Lord lang ang Savior, si Lord lang ang God, siya lang ang powerful, siya lang ang provider, siya ang healer. That's why may faith ka sa Kanya. So, hindi love is blind. May nakita ka sa Kanya kasi pinakita niya sa iyo. It always starts with God having, revealing Himself to us, and so we respond by faith. Okay? God love us, that's why we love. Diba may verse na yan? We love because He loved us first. So may nakita talaga tayo, may na-experience tayo, kaya tayo na-in-love din sa Diyos. Pero siyang unang nagmahal sa atin. Diba? Okay na kayo? Love is not blind. Pero siyempre, we will dig deeper, deep and wide. Ang ganda ng mga verses. Buti na lang natumbok din ni Lawrence yung gusto kong verse, no? And sinabi sa 1 John 3:16, diba? John 3:16, for God so loved the world, John. Dito, 1 John 3:16 to 18, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So, hindi siya blind. Nakita ni Jesus na kailangan natin ng salvation. Kaya, hindi niya sinabi, okay na yan. Kailangan nyo ng salvation, ayos na yan. Hindi! Nakita niya, gumawa siya ng paraan, pinadala siya ng Ama, siya din, nag-struggle siya, but He faced the cross and gave His life on the cross. So, love is not blind. May nakita siyang problema natin and siya ang naging kasagutan. Siya ang nag-sacrifice on our behalf. Hindi siya nagbulag-bulagan. Mahal niya tayo, binigay niyang buhay niya. So tayo daw, mahal natin yung Panginoon at yung ibang tao, dapat, lalo na sa co-believers natin, or sa brothers and sisters natin, i-lay down din natin ang life natin. This is very hard teaching. Lawrence, i-lay down ang life means literal. Handa kang mamatay para sa kapwa mo. So, di ba sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa ating bansa. Okay, feel na feel natin. How about ang mamatay dahil para sa brothers and sisters mo? Pag sinabing brothers and sisters, sa mga co-believers mo. And even sa strangers, kung katulad ka ni Kristo na selfless, kahit sa hindi co-believers, kahit sa mga strangers, you are willing to sacrifice your life to serve them without strings attached. That's love, what love is. Ang galing, no? Nakita na natin, love is laying down your life. And if anyone has material possessions, ikaw ay mas mayaman, mas may opportunities, mas mapera, and nakita mo na merong pangangailangan ang kapwa mo, kapatid mo, brothers and sisters, hindi lang to kadugo, even yung mga tao sa paligid. Pero wala kang awa, kahit meron kang possession, wala kang awa sa kanila, wala kang habag. So, how can the love of God be in that person? Nagbulag-bulagan ka. Alam mong may need yung tao, hindi mo binigyan. Alam mong ikaw yung nakakaangat, wala kang ginawa. So, wala sa iyo ang love of God. Klaro? Again, love is not blind. Pag may nakita kang nangangailangan, you lay down your life. And in simple terms, if you can help, help out. Grabe, no? Ang galing ng love ni Lord na, dear children, let us not love with words. Puro lang salita, puro lang I love you, puro lang speech. But let us love with actions and in truth. Yan ang totoong love. Kaya si Jesus, nung tinanong niya si Peter, do you love me? Hindi siya nag-ano ng words. Ang gusto niya kay Peter, with action, pakainin mo ang mga believers. I-disciple mo.
ang mga tao, lalo na yung mga bagong Kristiyano, alagaan mo with actions and in truth. Kaya sa mag-asawa, sometimes hindi rin I love you eh. Tinitimplahan na lang ng kape, yun na rin yun. Minamasahe, yun na rin yun. Okay? So that's love is. It's not always words. Okay? And meron pa akong verses na babasahin. Mag-jump tayo. Okay? Para mas maintindihan pa natin. Bakit ganun ang love sa biblical viewpoint? Okay. Sabi ni John, sa simula't simula pa, okay, that which from the beginning, which we have heard, narinig namin, which we have seen with our eyes, nakita namin, which we have looked at, tiningnan namin, tinitigan namin, and hands have touched, nahawakan namin. Sino yon? Si Jesus Christ. Di ba? Si John, kasama niya si Jesus. Siya rin ay aming pinoproclaim. This we proclaim concerning the Word. Jesus is the Word eh. Siya ang salita. The Word of life. Salita ng buhay. Verse 2, the life appeared, and we have seen it. Inulit na naman, nakita namin yon. Kaya, we testify to it. And we proclaim to you the eternal life. Sino ang eternal life? Si Jesus. Which was with the Father and has appeared to us. Kasi naging disciples sila ni Christ, talagang nakasama nila, nahawakan nila, nakausap nila, nakita nila. Kasama nila. No? Dahil naging rabbi nila, naging teacher nila si Jesus. So, dahil nakita namin sila, si Jesus, tinitestify din namin sa inyo. Yun yung sabi ni John. So that, ano yung reason? You also may have fellowship with us. Kasi kami, naka-fellowship na kami kay Jesus, sana kayo mag-fellowship din sa amin. Na warm bodies, talagang nag-uusap, nagkikwentuhan, we touch, we eat together, we serve together, we worship together, we pray together. No? So yun, gusto namin na kayo rin maka-experience ng fellowship sa isa't isa. No? Dahil kung ang tao naka-fellowship daw sa Panginoon, ang fellowship ng kapwa-tao mas meaningful din. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Again, they have seen Jesus, they have heard Jesus, they have touched Jesus. And this Savior, Jesus Christ, have changed their lives, have given them eternal life. And they have experienced the love of God through Jesus Christ. Now, hindi man sinabi directly it's about the love of God, but still, ang sinasabi natin, if love is blind, it's because they have seen the love of Jesus, the power of Jesus, of how Jesus can save a person. That's why they also tell others about their Savior, Jesus Christ. Now, let's go sa Luke chapter 3, verse 21 to 22. Now, let's talk about the divine love of God. The divine love of God, ang intro ko, ang bunga ko sa inyo, ang title natin, it's not blind. The love of God is not blind. Why? Let's read first Luke chapter 3. Sinabi dito, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. Nagpabautismo rin si Kristo kahit wala siyang kasalanan. Okay? And as he was praying, as Jesus was praying, heaven was opened. Nakita, nag-open yung heaven. Sino kaya nakikita nito? For sure, si John the Baptist at si Jesus Christ, nakita nila the heaven open. And dahil disciple ni Jesus si John, for sure, sinabihan niya rin si John about this na while he was being baptized by John the Baptist, nagkaroon ng open ng heaven, and the Holy Spirit descended on Jesus in a bodily form like a dove. Parang dove. Yun yung Holy Spirit. And a voice from heaven. A voice came from heaven. Kaninong voice yun? Sa Father. Ay si Son, Jesus Christ, binabaptize, bumaba yung Holy Spirit, at na-open yung heaven doon. Nagsalita ang Ama, sabi niya kay Jesus, "You are my Son, whom I love. With you, I am well pleased." So, nakita niyo ang punto dito. Alam naman ni Jesus na mahal siya ng Ama. And they shared
this kind of love even before the world began, even before they created the world. They shared this kind of love already. But bakit kailangan pang sabihin ng Ama? Diba? So, napakaganda dahil this is to affirm and to let John the Baptist na makita niya talaga na ang binaptize niya ay talagang yun ang pinadala ng Ama, mahal ng Ama, si Jesus Christ, at talagang kalugod-lugod sa mata ng Ama ang anak na si Jesus Christ. So this is to confirm, to affirm, talagang ito yung pinadala kong anak, mahal ko yan. So, ganun din sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay sinasabi, ginagawa, hindi lang puro, alam mo na yan na mahal kita. Hindi ganun. Love should be expressed and manifested. And the good news is, the divine love of God, the love of God towards His children, ay talagang, even sa ating Christians, pinapakita niya yan. Minamanifest ni God palagi, everyday, ang love niya sa mga anak niya. And even before the world began, ang love ni God hindi naman nagbago eh. His love is eternal. The love of God is eternal. Ang maganda lang, what can we learn from here? Ito yung ma-learn natin. Number 1, the love of God, the divine love of God is, ano yan? God's divine love manifests personally and communally. Palagi kong sinasabi yung mga word na community. Kasi ang pag sinabing communally, yung community. Ang love of God daw, nagmamanifest yan sa bawat tao. Isa-isa yan. Nagmamanifest sa iyo, sa akin. At bilang isang simbahan ng Panginoon, nagmamanifest din yan sa ating community of faith. Siyempre, anak tayo ng Panginoon, ang love of God, talagang totoong na-experience. Nagre-react sa akin yung mga hindi naniniwala kay Jesus for sure. Sasabihin nila, bakit pastor? Kaming hindi naniniwala kay Jesus, hindi kami marunong magmahal? Yes, marunong din kayo magmahal. Pero yung a kind of love that is shared by the co-believers is different from a kind of love that this world has. Lalo na yung world na hindi naniniwala sa Panginoon na siya din naman ang author ng love. Sa mundo, for sure, ang love is, mahal kita pag ginawa mo yung gusto ko. Ganon sa mundo. May kondisyon. Okay? Sa mundo, pag hindi ko na nakukuha yung gusto ko, hiwalay na tayo. Ganon sa mundo. But sa divine love of God, pure ito, pure. Walang bahid ng selfish agenda. At when we express this love, it manifests personally and even in the community. At alam nyo ba, mas na-experience nga natin ang love of God pag kasama natin yung kapwa natin, di ba? Ang hirap naman na i-hug mo sarili mo, di ba? Ang hirap naman na i-tap mo yung sarili mong back. Na good work, kaya mo yan, di ba? Mas maganda pa rin kung ibang tao magsabi sa'yo, kaya mo yan. Nandito ako, tutulungan kita. Kaya nga, sa generation natin ngayon na puro na social media, mas lesser na yung natin minsan yung communication. Meron na nga tayong cellphone, meron na nga tayong laptop. Doon na nga lang tayo magkikita. Ayaw pang pumasok sa Zoom. Hindi ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang yung katotohanan na gano'n na tayo ngayon. Hindi na tayo masyado close. Pwede lang naman pumasok sa Zoom, why not? Para makapag-usap tayo, magtanungan tayo dito, di ba? So again, the divine love of God is the same. It should be expressed. Ito pa, di ba pag may namamatay, usually doon natin sinasabi kung ano yung klaseng tao ang namatay. Ang kapitbahay man natin yan, or family, or friends. Sasabihin natin, alam nyo, yung friend kong to, mabuting tao to, grabe to, matulungin ito. You know what? Why not yung sinasabi mo, sabihin mo na bago pa mamatay yung friend mo, bago pa mamatay yung mahal mo sa buhay, sabihin mo na. Kaya nga mayroong kasabihan nakita ko sa Facebook yung eulogy na sinasabi natin pag namatay na yung tao, why not sabihin natin,
habang nagbi-birthday pa lang siya. Sa birthday party mo, sabihin. Hindi, not to disrespect the person, but to express the worth of the person, your love towards the person, iparinig mo. Huwag mong sabihin, pagpatay na, nandyan yung kabao sa background. Yung eulogy, mas maganda sinasabi sa party, hindi sa funeral service. Sa totoo lang, mas maganda marinig ng tao yung kung ano siya, anong magandang katangian niya, anong magandang attitude niya, no? Sabihin mo, i-express mo yung love mo sa kanya habang naririnig niya pa. Yun yung love. Nagmamanifest dapat yon habang buhay pa ang isang tao. Okay. Ito yung sinabi ng isang pastor. Hindi ko lang makita, Lawrence, kung si Paul Washer nagsabi. Okay? Si Paul, Paul Washer. Pwede mong basahin para ikaw naman. One of the greatest attacks of the enemy, make you busy, make you hurried, you noisy, distracted, to fill the people of God, Church of God. So much noise and no room for prayer. There is no room for being alone with God. There is no room for silence. No room for meditate. Ayun. Wala ka ng time sa Panginoon. Wala na. Yung love mo sa Panginoon, hindi mo na ma-express in your worship as you read the Word of God and meditate the Word of God. Okay? That's different, no? Yung meditation ng yoga, different yon sa meditation of God's Word. Okay? Clarify lang tayo. Yoga is emptying yourself, being one with universe. Delikado yun, actually. You empty yourself, sinong papasok, no? Meditation in the Christian life naman is you don't make your mind empty, but you allow the Word of God to fill your mind and to fill your heart. Sa yoga, you empty yourself. You are one with the universe, thinking that the blessings of the universe will be attracted and you will get the blessings. No. Christian life is not about attraction. Kasi kung attraction lang ang pinag-usapan, baka yung ma-attract mo yung sin. Kasi sa totoo lang, mas attractive ang kasalanan. Yung mga nag-a-attract dyan, attraction, no? Hahawaan. Baka iba yung mahawa sa'yo, no? You know what? Christianity is being transformed by the renewing of your mind. At marirenew lang yan kung ang pumapasok dyan, the Word of God. Ang problema sa mga churches and Christians ngayon, sobrang dami ng activities. Even yung churches, wala nang time for silence. Wala nang time na i-meditate ang Word of God ng malaliman, ng personal devotion. Wala nang time for being alone with God. Puro na lang party, kainan, fellowship, party, kainan, fellowship. And this is also dangerous sa mga events sa mga Christian churches na puro na lang activity-driven center si God. Imbis na si Lord ang center, we are so centered with programs already. Be careful. We should still have that alone time with God. Tayo activities. Okay? Please, let's be careful na ang love of God ma-experience pa rin natin, ma-reflect natin, manamnam natin personally para ma-share din natin sa iba. Okay? 1 John 4. Dear friends, sabi ni John sa kanyang mga sinusulatan, let us love one another, for love comes from God. Sabi ko na sa inyo, love comes from God. Everyone who loves has been born of God. Pero tamang love, hindi yung love na worldly love, ha? And sabi pa nga nila, agape love, no? Pero you know what? There are a lot of love na nag-work sa life natin. Phileo love, yung sa friend, no? Agape, the unconditional love of God. Marami pang klase. But anyway, let's focus here. Sinabi dito sa verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. Again, ang love, hindi siya tinago ni Lord. He showed His love among us. Paano yon? He sent His Son
His one and only Son into the world that we might live through Jesus Christ, through His Son. This is love. Ito yung love. Not that we love God, pero that God loved us. Siya ang unang nag-love sa atin. And sent His Son as an atoning sacrifice for our sins kasi wala namang ibang makaka-atone sa sins natin kundi si Jesus Christ lang. Sabi dito, verse 11, Dear friends, since God so loved us, mahal na mahal tayo ni Lord, we also ought to love one another. Kanina, di ba? We also have to lay down our lives for one another. Because no one has ever seen God. Wala naman sa atin nakakita kay God. But if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Kanina, personal, alone time with God. Ito naman, community. God's love will be made complete, will be made perfect in the community, in us, in the church. Kaya kailangan natin palagi magsama-sama. Sabi ko sa inyo, magsama-sama tayo kahit anong paraan pa yan. Sa Zumba yan, mag-jogging kayo, mag-fellowship kayo, mag-study kayo ng Word of God, gumala kayo, magsama-sama palagi, lalo pag Kristiyano tayo. Ito pa, when we share the gospel, sabi ng isang nagsabi dito na there is no greater communication of love than proclaiming the gospel of God. Bilang simbahan din naman, when we share the gospel, we should be sharing it and communicate the love of God to others. Kasi wala namang greater communication of love than the gospel. Ano bang gospel? That the Lord, the Father, Heavenly Father, so loved the world that He gave His Son. That's the gospel. And whoever believes in Jesus Christ will never perish but have eternal life. That's the gospel. And Jesus Christ, after He died, He rose from the grave on the third day, and He showed Himself to His followers and disciples, and nag-ascend siya after 40 days back to His throne, at iniwan niya tayo ng great commission, and that is to make disciples. Now, ang napakagandang communication of love pala is yung gospel. So, bilang simbahan, isa pa yan, no? Kung love talaga tayo ni Lord, huwag natin kaligtaan. Kailangan din natin i-share ang gospel sa iba. And that's the greatest communication of love. The gospel. The Lord Jesus Christ. He is the truth. He is the way. He is the life. Kailangan malaman ito ng family members natin. Kailangan malaman ito ng ibang tao. Ng mga strangers, ng mga co-workers, ng ng mga tao, neighbors nyo, ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Paalam nyo. I-communicate nyo ang gospel. I-spread, i-proclaim nyo ang gospel. Okay? It doesn't stop to us, no? Sa atin lang na we feel the love of God, hanggang doon na lang. We share the love of God, we share the gospel to others. Okay, next. John, ano na tayo? Mag-jump na naman tayo, no? From 1 John to Luke. Dito naman tayo sa John, Gospel of John. John 3:26. They came to John and said to him, sabi nila kay John the Baptist, Rabbi. Ibig sabihin yung nagpunta kay John, yung mga disciples niya, sabi nila, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, yung sinasabi mong siya ang messenger, siya ang Messiah, siya ang Savior, look, tingnan niyo po, he is baptizing like you. Nagbabaptize din siya ng tao. And everyone is going to him. Sabi nila, everyone is going to him. At yung mga nabaptize mo, at yung mga followers mo, mga disciples mo, Rabbi, teacher, yung mga followers mo napunta na rin doon sa kanya. Si John the Baptist hindi naman malungkot. Masaya pa nga siya ng tao pumunta kay Jesus Kasi yun naman talaga ang purpose. John the Baptist prepared the way, and he was the one who introduced Jesus to the people na sinasabi niya, He is the Lamb of God. He is the Messiah. Sa kanya kayo sumunod. Hindi ako ang Messiah. So, John the Baptist keeps on telling others na hindi naman talaga ako Messiah. Pumunta kayo sa kanya.
Sa Kanya kayo pumunta. So what can we learn from here? Kanina, the divine love of God manifest in personal and community setting, in the community. The divine love of God, number 2, is what? What's the effect of the divine love of God? Number 2, the divine love of God moves us Godward, pabalik sa kay Jesus pa rin. So kanina, it manifests sa personal at sa communal, sa church mismo, sa grupo. And the divine love of God also, it moves us Godward, pabalik sa Panginoon. Yun yung maganda. If we can read this, look for 1 John 3:26, no? You will see that ang direksyon ng tao papunta talaga dapat kay Jesus. So ganun din ang Christian, no? Dapat when we found Jesus bilang Messiah, ma-inlove tayo sa Kanya. Bumalik tayo palagi sa Kanya. Huwag tayo ma-inlove sa pastor, sa simbahan, sa facility ng simbahan, sa kind of worship meron ang simbahan. Nasasabihin mo, ayoko ng simbahan nila, maingay. Ayoko ng simbahan nila, puro hymnal, old songs. Doon ako gusto ko kasi mga bagong songs. You know what? Huwag ka ma-inlove sa simbahan. Dapat balik talaga tayo palagi kay Jesus. Kasi ang gospel, ang love of God, it moves us Godward. Papunta pa rin kay Jesus pabalik. Diba? Alam nyo ba yon? That's why every time we say, Lord, i-guide nyo nga po ako. Lord, bigyan nyo ako ng direksyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. You know what? The answer of God will always be, anak, bumalik ka sa akin. Sometimes we look for direction. Confused na tayo. Anong gagawin ko, Lord? Hindi ko na alam ang gagawin ko. And you ask for direction. But you know what? You will be surprised. The Lord will lead you back to Himself. Anak, wala kang peace? Balik ka sa akin. Anak, kailangan mo ng healing? Balik ka sa akin. Balik tayo palagi kay Jesus. Huwag tayong lumayo. Ang problema, tayo ang lumalayo. Pero si Jesus, His love yesterday, today, and forever is the same. It's eternal love, unconditional love. It was us who ran away from Him, who tried to run away from Him. And pag lumalayo na tayo paunti-unti sa Panginoon, mafe-feel natin yung emptiness, yung bigat ng puso natin, yung utak natin hindi na makapag-isip ng tama. It's because tayo yung lumalayo. That's why we don't experience the peace of God, the love of God. Tayo yung lumalayo. That's why God wants you to go back to Him. The love of God always draws you back to Him. Godward, papunta pa rin, balik sa Diyos. Kaya, kung hindi mo alam ang gagawin mo, kapatid, makinig ka ngayon sa akin. Maybe confused ka, may problema ka. Pwede din naman sobrang saya mo. Delikado din yon. Sa sobrang saya mo, hindi mo na alam anong uunahin mo. Sa sobrang excited mo, na disorient ka na, hindi mo na alam anong priorities mo. Pwedeng dalawa eh. May problema ka, hindi mo alam gagawin. Pwede rin sobrang saya mo, happy-happy ka na palagi, disoriented ka rin. So if you ask God, Lord, parang ang layo mo na, ibalik niyo po ako, hindi ko na alam saan pupunta. You know what? Kung feeling mo hindi mo makita-kita si Lord, ito yung sinasabi ng isang tao. Sabi niya, our best chance of finding God is to look in the place where we left God. Makikita mo si God kung saan talaga siya, sa place kung saan mo siya iniwan. Tayong lumalayo. Si Lord hindi lumalayo. Tayo yung lumalayo. Kaya feeling mo hindi mo siya mahanap. Ikaw yung lumayo, ikaw yung tumakbo. You want peace? Hindi siya umalis. Nandun pa rin siya sa place kung saan mo siya iniwan. Sometimes we left God because of our jobs. We left God because of our busyness in our ginagawa natin. We left God over a person. Nung nagkaroon ka na ng asawa, boyfriend, iniwan mo na si Lord. We left God because meron na tayong anak or apo. We left God because naging successful na tayo. Sometimes we left God because we chose shorter pleasures, temporary pleasures. But you know what? There's no peace when we leave God. When we go away from the presence or from the will of God, because we cannot go far from His presence, but we can go far from His will.
Anong gagawin? Bumalik ka lang kung saan mo siya iniwan. Andun pa rin siya naghihintay para sa'yo. I'll give you an example. Si Peter, na-meet niya si Jesus, tinawag siya ni Jesus during fishing time, nanghuhuli ng isda. Along the way, nung nag-follow na siya kay Christ, ginawa na siyang fisher of men, hindi na fisher of fish, na stumble pa rin siya, dininay niya si Jesus Christ 3 times, pero saan niya natagpuan si Jesus? Doon pa rin sa dalampasigan. While fishing, Peter found his God, the Lord Jesus Christ. Okay? Kung saan mo nakita si Lord, saan mo siya nasumpungan, saan ka na-save, anong panahon, balikan mo lang yon. Doon mo masusumpungan ang presensya ng Diyos. Si Peter, he was called by Jesus while fishing. At nung nagkawindang-windang buhay niya, he still was reinstated by Jesus Christ nung nangingisda pa rin siya. So kung saan mo natagpuan si Lord, andun pa rin siya. Bumalik ka lang sa dating tagpuan niyo. Some people meet God through a retreat, through a camp, youth camp, through a sermon. Some people met God through accident. Some people met God through a problem. Some people met God through their success. So sana hindi tayo lumayo sa Kanya. At kung lumayo ka man, again, the best chance to find God is to look for Him in the place where you left Him. Okay? So, again, the Lord wants to bring you back to Him because He's the source of joy, peace, satisfaction. But the more you go away from His will, the more you are disoriented, the more your heart is heavy, the more you don't know where to go, the more darker you face life. Okay, let's go naman sa Gospel of John, chapter 1, verses 35 to 46. Pwede kaya mabasa ni Lawrence? Next day, John of his saw Jesus passing by. He said, "Lamb of God." The 2 disciples heard him say, "Follow Jesus." Turning around, Jesus was following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi, where are you staying?" "Come here, you will see." So they went and saw where they spent that day. It was about 4 in the afternoon. Simon, Peter's brother, was one of the 2 who heard what John had said, who had found. The first thing Andrew did was to find his brother Simon. "We have found the Messiah." He brought him. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas." The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." "Nazareth, can anything good come from there?" "Come and see." Okay, come and see. Come and see. Kaya nga, love is not blinded. Because if you want to know Jesus more, ang invitation palagi sa atin, come and you will see. Gusto mong makilala siya? Come. Join us. Be with us during sermon. Be with us. Meron kaming simba. Join us. Meron kaming Bible study. Join us. Meron kaming one-to-one. Gusto mo ba? Meron kaming retreat. Gusto mo mag-attend? Meron kaming seminar about this. Gusto mo ba? Gusto mo bang makilala si God? Si Jesus? Let's talk. Let's have coffee. Come and see. It's always come and see. Si Jesus, nung tinanong ng mga disciples ni John, kasi nag-transfer na sila kay Jesus, sabi ng mga disciples ni John na gusto nang maging disciple ni Jesus, gusto na nila si Jesus as their teacher, as their rabbi. Sabi niya, "Saan ka ba tumutuloy? Where are you staying?" And sabi ni Jesus, "Come and you will see." Come and see. So, nung nakita na nila si Jesus, sinamahan nila maghapon,
After that, umuwi si Andrew. Dinala niya ang kanyang kapatid. Nakita na namin ang Panginoon, ang tagapagligtas. We saw Him. Siya yung sinulat ng mga prophets, right? Come, join. And si Peter, naging disciple din. And si Philip, nung na-met niya si Jesus, the next day, ganun din. Na-save siya, nag-follow kay Jesus. In-invite niya rin si Nathaniel. Sabi ni Nathaniel, sa tingin ko, wala namang Savior na lalabas doon sa Nazareth. It's a small town. Anong sabi ni Philip? Come and see. Tingnan natin kung wala nga good coming out from Nazareth. Because parang sinasabi niya, imposible na yung Messiah galing sa Nazareth. Kasi alam nila, galing dapat sa Bethlehem. Which is true. Jesus was born from Bethlehem. Lumaki lang siya sa Nazareth, pero galing talaga siya sa Bethlehem. So, it's always come and see. At ang makita mo, di ba, si Andrew, na save, naniwala kay Jesus, dinala niya ang kanyang kapatid. Dinala niya ang kanyang family. Si Philip, na save, dinala niya rin yung isang tao. It could be, kilala niya rin to, or kaibigan niya rin to. So, ganun din dapat tayo. God's love, hindi lang nag-manifest sa personal, sa community. Also, God's love, hindi lang nag-move sa atin pabalik kay God. Number 3, we can learn from here, this is the last truth, that God's divine love we should, as we experience the divine love of God, we should make Christ known. Ipaalam din natin si Christ sa iba. As we experience the divine love of God, let us also make Jesus Christ known. I always tell this, and hindi lang naman ako ang may gustong magsabi nito. The Bible mismo, ulit-ulit, share the gospel, introduce Jesus to others, or introduce people to Jesus, usher people to Jesus. I-manifest natin ang goodness ni God as we reach out to people and share the gospel, let them hear the gospel. Kapatid, bilang follower ni Jesus Christ, hindi lang ito nag-end up para magsimba-simba lang tayo. Mag-Bible study every week hanggang doon na lang. Hindi. Talagang hilain mo ang tao papunta kay Jesus katulad ng ginawa ni Andrew. Nakita na namin. Tara, come and see. Si Philip, ganun din sinabi kay Nathaniel, come and see. Kung hindi ka naniwala, come and see. Diba? So, ganun tayo. We should make Christ known to others. Ang daming verses dyan. You can picture that out. And sabi dito, paalala sa atin, bilang mga followers ni Jesus at bilang simbahan ni Jesus, it is the whole business of the whole church. Buo tayo, lahat tayo. Hindi lang yung mga leaders, hindi lang yung mga pastor. The whole church, it's our business to preach the whole gospel to the whole world. Paulit-ulit yung word na whole. It is the whole business of the whole church to preach the whole gospel. Hindi pwede yung hati-hati lang. To the whole world. No wonder, when I preach, hindi ko gusto yung hinahati-hati ko yung sermon. Alam ni Lawrence yan. Because we have to preach the whole gospel. Hindi pwedeng mag-quote ka lang ng isang verse, okay na to, kasi it feels good. No? Read the whole chapter. Read the long verses and passages so that you really know the whole gospel. So, ganun din tayo. Love is not blind. Huwag tayo magbulag-bulagan, kapatid. If you really love God, share Jesus to others. Kung totoong mahal mo si Lord at alam mong mahal ka ni Lord, si Lord mahal ka eh. Kaya kanya binabalik kung sa dati niyong tagpuan. Kung na-meet mo siya sa spiritual gathering, bumalik ka dito. Kung na-meet mo siya sa retreat, attend ka palagi retreat. Kung na-meet mo siya sa isang worship song, then listen to that para hindi ka manghina. The Lord will always meet you where you met Him before. Like Peter, he was met during fishing, and he was again reinstated, forgiven in that place called Galilee, where he and the other disciples
went fishing. Nag-relapse siya eh. Alam ni Lord saan ka pupunta pag nagre-relapse ka. And before ka pa makabalik doon sa dati mong buhay, uunahan ka na niya and He will meet you there because He will move you towards Himself. Ibabalik ka niya sa Kanya. At pag nakabalik ka na sa Kanya, please lang, i-usher mo rin yung pamilya mo, kaibigan mo, strangers, papunta balik sa Panginoon. God bless you all. Love is not blind. Huwag tayo magbulag-bulagan. Galing! Yes, ano? Dito, umasa na sa maling tao. Pakitas. Uy, may parang tinamaan. Galing, no? Gamit na. Love is blind bilang excuse na lang sa maling desisyon. No? Kahit toxic siya, mahal ko Kahit wala nang respeto, true love naman to Kahit alam kong delikado, sutugal pa rin ako. Pero, niretalk tayo ngayon. Ang totoong pagmamahal, hindi lag. Sa 1 John 3:18. Let us not love with words or speech, but with actions, truth. Totoong pagmamahal ay hindi lang nararamdaman. Ito ay ginagawa. Sabi doon pa lang sa first truth, it responds. As not love with words or speech, with actions and in truth. Minsan kasi madaling sabihin ang mahal kita. I love you. Pero mahirap ipakita. O sabi mo, love kita Lord. Every Sunday. O kaya naman, love kita Lord. Pero kapag Sunday service na, tulog ka pa. Sabi mo, concern ako sa iba Pero kapag may nangangailangan, sin zone ka lang. Di ba? Ang tunay na pagmamahal. Yun. Ilang puro, I'll pray for you. Di ba? Pray for you. Pinag-pray mo ba talaga? Nako. Ako na yan. Siyempre, pinagdaanan ko na rin yun. Puro ka, I'll pray for you. Pag sinabi mo yun, ipag-pray mo na agad kasi. Diba? Pag kakasabi mo ng ganun, malilimutan mo na hanggang sa hindi mo na pag-pray. Kaya kapag I'll pray for you, pray mo na agad on that. Kahit nasaan ka pa. Diba? Kapag ganyan, hindi lang puro I'll pray for you, kundi anong para sa'yo. How can I help you? Diba? Kaya nga ang challenge sa atin, saan ka ba ngayon tinatawag ni Lord? Doon. Salita lang, di ba? Saan ka tinatawag ngayon? Or may tao bang nangangailangan ng pero pinapabayaan mo lang. Di ba? Galing. Number 2, love is not blind. It leads us closer to God. Ang galing nun. Godward. Di ba? Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Kapag tunay mong mahal si Lord, lalapit ka. Ang love mo ba kay Lord ay pang Sunday lang? Mas excited ka pa ba sa bagong episode ng Incognito kaysa sa daily devotion mo? Excited ka pa sa bagong episode, no? O anumang series or K-drama na iniintay mo sa Netflix, diba? Kaysa sa daily devotion mo. Mas committed ka ba? Baka mas committed ka pa sa trabaho mo kaysa sa prayer life mo. No. Baka mas committed ka pa sa trabaho or negosyo sa prayer life. Okay? So tandaan, kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo lagi siyang kasama, di ba? Di ba? Alam mo yun, yung gusto mo nga from saan kayo nagde-date, kasama Ganon din kay Lord. Kung mahal natin siya, hindi natin. Diba? Kaya nga the challenge is, paano mo mas ipapakita ang love mo kay Lord ngayong linggo? This week, apply agad. Diba? Apply mo na agad, hindi mo na ipagpapa next week, next month pa yan. Diba? Ano pa? Ano ang distractions kailangan mo i-give up para lumapit ngayon sa Kanya? Right? And number 3, no? It brings us closer to God. It brings others to Jesus. Diba? Sabi, you have found the Messiah.
Kapag ang pagmamahal mo tunay, hindi mo tinatago. Diba? Parang in-interview do sa GM. First day couple. Tapos first date pala nila yon, hindi pa alam na Kung totoo ang pagmamahal mo kay Jesus, ipapakilala mo siya sa iba. Hindi ka mahiya magsabi, bro, tara at day. Spiritual gathering every 8 p.m. Ganda na sa Zoom ka pero may FB Live din. Diba? Bro, tara. Tara Bible study. Diba? Hindi ka, tara, every first Wednesday of the month, punta ka, meron tayong community. Diba? Hindi ka magdadalawang isip na mag-encourage ng kaibigan na always remember kapag mahal mo, ano lang yan parang ganito yan. Mahal mo ang JC Organic Bar. Kasi sinishare mo sa iba. Kasi ano man sakit, ganun din. Lalo na kay Jesus. Lalo na if si Jesus ang nasa puso. Kaya the challenge is, may tao bang kailangan mong i-share si Jesus? Ano ang pwede mong gawin ngayong linggo para ipakita sa iba pagmamahal ni Kristo? Right? Sabi ang message natin tonight. Siyempre gusto ko rin marinig kayo. Anong part ng message pinakatumama sa puso niyo? Or ano yung realization mo na gusto mong linggo? Sa Zoom, feel free to unmute and share. Mga nandyan sa live, comment nyo naman. Ayan. Nanonood ng marami ding nagre-review. Meron ba? Meron gusto mag-share? Kaya ako, again, dapat talaga, yun lang talaga. The only way, no? Take first the love of God. Yun lang talaga. Kailangan maging kasi kapag mo sa sarili mo, tumapit kayo. You're being intentional. Quiet. You're involving yourself. Diba? Sabi nga, ganda nun, no? Na walang ibang ginawa yung enemy kundi ilayo ka. Kasi ganun talaga ang tactics niya Hindi naman nagbago mula noon hanggang ngayon. Una, i-isolate ka niya. Palay ka niya talaga. Kasi mas mabilis kang bulungan pag mag-isa ka lang Sean, kasumama dyan. Belong dyan. Pahiya ka naman. Tagal-tagal mo nang hindi pumupunta. Isolation! Gawain ng baka ikaw nahihiya. Hindi. Punta ka pa din. Kasi yun nga ang gusto mangyari ng enemy. Humiwalay ka Diba? Tapos anong gagawin nun? Number 2, deception. Sabi ko sa'yo sumama dyan. Taka lang. Kita mo. Nag-grow ka ngayon sa ano man yung ginagawa mo ngayon. Ayan. Tapos, nako, ito na. Pangatlo, condemnation. Tama na. Tinga sa'yo. Ikaw talaga. Nasabi ko ngayon, wala. Ngayon nga ka. Diba? Ayan. Gawain lang. Kaya akala mo, nararamdaman mo. No? Ako. 12 years. Talagang kumapit ka. At the same time, parang ano lang. Tulungan. Number 2, bakit 2? Kasi ikaw at si God. Tulungan mo din yung sarili mo. Diba? Pagtulungan ka. Ayun. Sabi, no? So, I believe love to read that as well, no? Sabi, solid ng siyempre, ito lang ang gusto. Magmahal tayo. Lip service.
Nga actions. Yun. Gawa. Apply. Diba? Number 2, siguro gamitin natin yung love. Yung love na yun para mas lumapit kay Lord. Huwag ka na maghanap ng love kung saan-saan. Kay Lord na eh. Ang dami mo pang dinadaanan. Ang palagi mo si Lord. Siya lang ang palagi. Wala sa tao. Diba? Kaya alam mo yon, yung iba naghahanap this year, hindi na forever. Lord, partner na love kay Lord bago ikaw. Sobrang in love niya kay Lord bago siya na-love sa'yo. That's the right part. And syempre, last, share. Talaga. Let's share. Ano na yan eh? Byproduct na yan. Dahil minahal mo si Lord, kinilala mo si Lord, byproduct na to na i-share mo na. Kasi, pag sa baso, nag-uumapaw eh. Nag-uumapaw yung love, i-share mo na sa iba. So kahit isalin mo ng isalin kung kani-kanino, nauubos kasi gano'n overflowing eh. Diba? Ganon yung love ni Jesus. Kaya, sinishare din natin. Ayan. Tawagin na ulit natin, Pastor. Yun. So again, thank you for this opportunity where we can share the gospel online. Recorded pa to. Siguro mga 4 years nang ginagawa ni Lawrence to. Tinatap niya ako, binibigyan ng chance. And also, no, gusto ko lang i-comment, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung mga nami-meet namin dyan sa spiritual gathering, minsan magkakapilang kami ni Lawrence, sasama namin yung isa, 2, 3. After ng coffee, may tumanggap na kay Jesus. Minsan magsisilog lang kami after ng silog. Before ng silog, si Maria Luz tumanggap na bago pa nagsilog. Sila Geraldine, nilibre ako. Kayo yun. No? Nilibre niyo ako ng burger. Nandyan si Lloyd, tandaan ko. Si Albert, si Naan. After ng burger, hindi pa natapos yung burger, tumanggap na rin sila sa Panginoon. Ganon, be intentional na parang wala lang, pero mamaya ito, meron to. Praying. Lalo na kung dalawa kayo, kayo, partner sa pag-share ng gospel. Kung ang isa nag-share, ang isa nag-pray. Ganun palagi. Pwede ka rin mag-back up, pero let the one talking talk lang. Ikaw, pray ka lang. Prayer warrior, Lord. Walang mo yung magdi-distract. Kung merong tumawag, ikaw na. Kausapin mo yun, ilayo mo. Para hindi ganun palagi yung training sa gospel sharing. Partners palagi yan. Okay? Anyway, so let's pray. Panginoon, salamat po for we have learned this month about love, about true love rebukes, about abiding love, about dangerous love, and about love is not blind. Salamat. Dami namin natutunan from you, from your word. Salamat sa Holy Spirit. Lord, sana tulungan nyo rin kami na ma-apply ito. Merong action, merong follow-up, merong mga taong ipag-pray, ikakape, ililibre ng kape, ililibre ng snack, makausap lang, magkaroon lang ng starting conversation, and mamaya-maya meron ng deeper conversation. Salamat, Lord. Give us wisdom, empower us. Because we know you are the only God, you are the only Savior, wala namang iba. So we are so excited. We look forward to share you to others. Empower us, God. Make us effective witnesses of the gospel. That when they see you in our lives, kahit nga minsan wala pang words, they will really go to you because they have seen the change in our lives. Hindi na kami yung dating Lawrence, dating pastoral, dating lumang sarili namin na nakikita nila yung bagong kami na kasi binago kami ni Kristo. Hindi ito dahil sa galing namin sa pagbasa ng Bible, sa pag-pray, sa pagsimba. Binago kami ng Panginoon. At yun din ang aming isi-share sa iba because we know the Lord can change their lives and can give them eternal life. Lord, i-bless mong lahat, yung mga
nahihirapan, may sakit physically, nag-struggle emotionally, may setback sa psychological, sa relationship, sa financial, whatever problems we have, Lord, show your miracle, show your breakthrough. I-prove mo sa amin na ikaw lang Diyos na makapangyarihan at sa iyo lang dapat kami naglagay ng aming trust at sa iyo lang ang faith namin, Panginoon. So thank you so much. Continue to grow our faith. You are the author, you are the grower, you are the perfecter of our faith. So Lord, we entrust you everything. Next Sunday, we will have our Lord's Supper. Lord, I pray na mas marami pa kami dito sa Zoom at sa FB Live. And the gospel will continue to spread through this platform. Salamat sa lahat ng blessings na natanggap. Salamat at gagawin niyo pa kaming pagpapala, channel of blessings to others. We praise you, God. Now, may this triune God, the Father, the Son, the Holy Spirit, bless you, keep you, guide you, empower you, and make you fruitful. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Picture. God bless, Ma'am Richelle, Lawrence. God bless.